Hi guys! Welcome back ulit sa vlog ko and it's me, Jessica. And for today's video, samahan niyo ako sa another luto serye natin dito sa bahay. So ayan na nga guys, bago tayo mag-start magluto, syempre naghugas muna ako ng plato. Kasi alam niyo naman, ang hirap magluto pag ang lababo parang bundok na nang hugasin. Parang ikaw, stress na nga sa buhay, dagdag stress pa sa kusina. So, ayan na nga, nahugas-hugas muna tayo para feeling productive tayo kahit konti. After ko maghugas, nagsaing muna ako. Kasi guys, walang kwenta yung ulam kung walang kanin. Sa Pilipinas, hindi tayo busog pag walang rice. Kahit gaano pa kasarap yung ulam, parang kulang talaga. So, ayan, habang saing yung kanin, sinunod ko na yung isda. Nilinisan ko muna siya guys. Ginunting ko yung buntot, pati yung mga matutulis na part na nakakatusok. Kasi hindi pwedeng isda ka, tapos ikaw pa yung mananakit, di ba? Tapos, tinanggal ko na yung kaliskis. Grabe guys, yung kaliskis parang problema sa buhay. Kahit anong tanggal mo, may natitira pa rin. Pero syempre, kailangan malinis para mas masarap. Actually guys, medyo matrabaho maglinis ng isda, pero kailangan talaga. Lalo na pag gusto mo yung lutong malinis at walang lansa. Kaya ayan, tsaga-tsaga muna tayo. After ko linisin yung isda, naisip ko kulang pag walang luya. So ayun, kumuha ako ng luya sa halaman namin. Guys, gabi na ha, pero lumabas pa rin ako. Feeling ko tuloy ako yung karakter sa horror movie na lalabas ng bahay kahit gabi na. So ayan na nga guys, nakakuha naman na ako ng luya. Fresh na fresh, sariling tanim pa. Mas masarap talaga pag alam mong pinaghirapan mo yung tanim mo. After nun, hinugasan ko muna yung luya. Kasi syempre ayoko naman na may kasamang lupa yung sabaw. Hindi po tayo magluluto ng sinigang na putik. Tapos ayan, naghiwa na ako ng mga rekado. Nag-chop-chop ako ng sibuyas, kamatis at luya. Habang naghihiwa ko guys, grabe. Minsan iniisip ko, bakit ba ang sibuyas kailangan pa tayong paiyakin? Parang ikaw lang, bigla na lang nananakit. Charot. So ayan, nahihanda ko na lahat ng rekado. And then, nilagay ko na yung sibuyas, kamatis, luya, tapos iluluto ko muna siya ng suka. And then, lalagyan ko na rin siya ng mga paminta, asin, at patis. Tapos guys, habang hinihintay kong kumulo o maluto sa suka, nag-iisip ako, sana ganito din yung pera, no? Pag nilagay mo sa wallet, dumadami habang hinihintay mo. Pero wala eh, tubig lang talaga yung dumadami dito. So yan na nga guys, dahil kumulo na, dadagdagan na natin siya ng tubig at dadagdagan na rin natin siya ng patis. Guys, ang patis talaga parang magic yan eh. Pag nilagay mo, biglang sumasarap yung ulam. Charot! Pero syempre, wag sobra, baka maging patis with konting sinigang. And then, pagkatapos nyan guys, nilagay ko na yung sili. Pagkatapos kong ilagay, hinalo ko ng mabuti, tapos sinikman ko. Guys, yung unang tikim, parang test relation yan eh. Pag kulang sa asim, dagdagan mo. Pag sobra sa asim, ay nako, magdusa ka. So, ayan na nga guys, nilagay ko na yung pecha, tapos pinakuluan ko na at tinikman ko ulit yung sabaw. Guys, sinigang talaga yung ulam na kahit anong mood mo, pag humigop ka ng mainit na sabaw, parang gumagana yung pakiramdam mo. Perfecto, lalo na pag malamig yung panahon or pag gusto mo lang ng comfort food. So, ayan na nga guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa simple kong cooking vlog natin today. If nagustuhan nyo yung video, don't forget to like, comment, share, and follow. See you again sa next vlog. Bye-bye!